Good morning and good afternoon and good evening saan man po kayo naroon. Welcome back po sa ating channel mga kamista. At ngayon nga po ay meron po tayong tatalakayin or konting reaction po dito sa video na lumabas at pati yung interview po ng pamilya ng isa sa mga nawawalang sabongero. Ito pong video na ito ay nakunan pa noong I think 4 years ago pa. At ito yung isa sa mga video na pinagtatalunan at pilit na iniiwas or binabaluktot yung ebidensyang ito. So kung gusto niyo pong malaman, subaybayan niyo po hanggang huli. Papaliwanag po natin step by step kung ano yung nangyari. Pipilitin ko po na maging maliwanag as much as possible. Kasi yung mga ibang parte po nito ay na-vlog ko na rin po previously. So mga kamista, simulan po natin. Kung bago ka po sa aking channel, paki-subscribe, like, and share na lang po. Now, diretso na po tayo. So mga kamista, may lumabas pong video na interview nitong isang pamilya na kapatid po yata ito nung isang nawawalang sabongero na si Bautista. Si Bautista po, siya po yung nasa video na nakuhanan na siya ay bit-bit ng dalawang tao na nakaposas po yung kanyang kamay sa likod. So ito po ay video na lumabas pa noong pa, bago pa lumabas yung during the Senate hearing, which is 4 years ago na po ito. So isa ito sa mga ebidensya. At ngayon po ay isa ito sa mga pinagtatalunan na ebidensya para baluktutin po yung nangyari at kung sino yung may hawak. So mga kamista, bago po tayo magsimula ng dire-diretso sa ating paliwanag, pakinggan po natin yung interview nung kapatid. Yung kapatid po nung nawawalang sabongero. Pakinggan po muna natin ito po. Balik po ganito po nangyari. Tinawagan po na isang CIDG. Sinabi niya sa akin na sinakuha na ni Sir Macapas yung pinapangako niya, na which is yun nga po yung kukuhanin niya sa ibang bansa. And then sabi niya, isa si Don Patidongan sa kakasuhan natin. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya, nagreklamo ko, bakit niya po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. Sabi niya, kasama daw yon, hindi naman niya pinaliwanag na kaya pala kakasuhan para maging state witness. And then, second time, tumawag po siya, ang sinasabi niya na po, si Don daw po ang may hawak sa kuya ko. So nag-react na naman po ako. Sabi ko, paano niyo po nasabi? Binanggit na nga po mismo ni Sir Don kung sino yung may hawak. Then sabi niya, maya tumawag na naman po ulit, yung kapatid na naman daw po ni Sir Don. So doon pa lang po, nagkaroon na kami na idea, bakit parang pabago-bago? Sabi ko, yung taong sinasabi nyo na sinasabi nyo maging mastermind, siya nga po yung state witness namin. Tapos nagpatawag po siya, Sabado, tinawagan kami, patawag niya po Linggo. So, very urgent. So, hindi kami dahil nga, dali-dalian naman yung patawag nila. At the same time, ang gusto nilang mangyari doon, yun nga po, napipirma ako ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay yung Patidongan Brothers. Yun po ang nangyari, yun po na-experience ko kay Sir Macapas. So, parang i-influensya niya yung kaso? Opo, parang gusto niya po kasing baliktarin yung kaso na ang ituro niya ng mastermind, si Mr. Don Patidongan, which is hindi naman po. Alam naman po natin lahat kung sino talaga mastermind So doon pa lang po, ay kasi kami mga missing sabongeros family, mga vigilant na po kami. Kumbaga parang nagiging investigador na rin kami, lahat ng mga info, lahat ng pinag-aaralan din po namin. So doon pa lang po sa pagtawag sa akin, in favor naman po doon sa tumawag sa akin, hindi siya naniniwala. Kaya nung huling tawag niya sa akin, tinanong niya yung height ng kuya ko, which is 5'4", sabi niya, magkaka-height lang pala, which is kung makikita niyo po sa video, ang kuya ko, yung bitbit ng dalawang tao na nakaposas, yung mga may hawak sa kanya is matatangkad. So, doon pa lang, nung tumawag sa akin na si ADG, hindi talaga yung Don Patidongan Brothers ang may hawak sa kuya ko. Atty, pakipaliwanag din po sa amin, ano ba nag-isa dyan ninyo? Tatay ko galing doon sa ita. Okay mga kamista. So simulan po natin ito doon sa isang nakaraang vlog po kasi natin na ito nga pong si General Macapas ay nagkaroon ng issue dahil may nagreklamo nga po na isang pamilya na gusto niyang kumbinsihin na
gumawa ng panibagong affidavit at ilabas nga po na ang mga mastermind ay ito nga pong si Dondon Patidongan at yung kanyang mga kapatid. At ito nga po iyon, lumabas na po finally yung taong ito, nagsalita na rin siya kasi doon po sa previous vlog po natin, wala pa po itong statement yung kapatid ng isang nawawalang sabongero na ito, kung ano talaga yung nangyari, hindi pa po nakukuha yung kanyang side, basta meron na lamang pong lumabas na issue na si General Macapas nga is i-relieve o ililipat na ng pwesto dahil po sa pangyayari na gusto po niyang baguhin yung affidavit. At actually, yung video na ito na ginawa ko ngayon, yung previous vlog lang po. Kung balikan po ninyo, malalaman po ninyo doon kung ano po yung mga nangyari pa. Bago ito at magkakadugtong-dugtong po iyan at mas lalo po ninyo maintindihan kung ano yung naging partisipasyon ni General Macapas at itong mga taong ito nga at yung mga kasama ni General Macapas na kinasuhan din. So mga kamista, ayon dito po sa kapatid ng biktima, according to his word nga talaga, gusto niya na baguhin yung affidavit. Actually, yung affidavit po na yan ay ginawa po yan, kaharap po yung isang abogado na tinuturuan po yung investigador kung ano ang ilalagay. So, bali nga po yung tawag dito, yung kaso na ito ay gusto nilang ibahin yung statement. Kasi nakagawa na sila ng statement before eh. Ngayon nga po, actually kinasuhan po ito. Kinasuhan na rin po itong si General Macapas at yung isa pang pulis sa Kernel at saka yung attorney, si Attorney Consina, naalala ko na yung pangalan. Tapos yung isa pong pulis is si Police Lieutenant o Lieutenant Kernel yata na si Encarnacion. Tatlo po sila, kinasuhan po sila. Yun po yung isang nasa vlog ko. Kaya po sila kinasuhan ay dahil dito. Dito po sa ginawa nilang ito. At ito nga po, nagsalita na po yung kapatid, yung biktima. According to him, tinawagan sila nung dumating na sila rito sa Pilipinas, yung Patidongan brother, dahil nakuha na po sila sa Cambodia. At ngayon nga po, ang gusto ni ni General Macapas, baguhin yung kanilang statement, yung kanilang affidavit. At ito pong pamilyang ito ay pumalag. Ito pong lalaking ito, which is si Mr. Bautista, kapatid po iyan nung nawalang nakaposas, pumalag po siya. Narinig nyo naman na sinabi niya, alam naman daw nila kung sino naman talaga ang totoong mastermind at hindi po ang mga Patidongan brothers. Ngayon po mga kamista, ito pong video na ito, actually lalagay ko po yan dito sa screen para makita po ninyo yung picture kung yung sinasabi pong height. Kasi narinig nyo naman po, binanggit nga po nung kapatid, si Mr. Bautista, na yung kanyang kapatid na binitbit ay 5'4". 5'4" ang taas. At according naman po doon sa tumawag sa kanya na isang investigador, dahil tinanong ako siya kung anong height, ang sabi po sa bibig daw po nung investigador ay imposible nga na ang bumitbit ay yung Patidongan brothers dahil halos magkaka-height lang po. So ibig sabihin, hindi naghuhuli ng height itong biktima na si Bautista, yung nakaposas, at yung mga Patidongan brothers, siguro mga 5'5", 5'6" lang sila Dondon Patidongan na medyo magaganda lang ang build ng katawan, malalapad, kaya malaking tignan. Pero dahil nga po sa sinabing ito, narinig naman ho natin sa video na yung kanyang kapatid is only 5'4" at ang Patidongan brothers is hindi naman nahuhuli sa kanyang mga height. So ang sabi po nung nag-iimbestiga ay hindi imposible nga na yung Patidongan brothers kasi malaki po yung tao. At yan nga po nakikita ninyo sa screen na inilagay ko, makikita nyo naman medyo malaki ang difference ng height nila, yung nakaposas at yung dalawang bumitbit. Ngayon po mga kamista, ito pong dalawang bumitbit na ito talaga ay napangalanan na. At ito po ay mismo pinangalanan ni Dondon Patidongan. Binanggit po niya ito doon sa isa po nilang interview at na-vlog ko na rin po ito. Kung gusto po ninyong balikan, meron po akong video niyan na sinabi po nila dyan kung ano yung
pagkakakilanlan dito, pero sasabihin ko rin po ngayon sa inyo. Ito pong dalawang nasa screen na ito, yung picture na yan, binanggit po diyan na ang pangalan daw po nung dalawang tao na may bit-bit kay Bautista na nakaposas yung kamay sa likod, ang pangalan daw po niyan is si Roger Burican. Roger Burican at Rodelio Anig-ig. Sila rin po yung dalawang witness na ginamit daw po ng kampo ni Atong Ang para baliktarin si Dondon Patidongan. At sinabi naman po ni Dondon Patidongan, ito nga po ay tauhan din niya. Kasi magkakasama nga po sila dati eh. Ito si Roger Burican at si Rodelio Anig-ig ay kasama rin po ni Patidongan, kaya kilala niya raw po ito. Alam niya raw po ito. Kilala niya yung mga taong ito na bumikbit. So, mga kamista, sa nangyaring ito, lumalabas na talagang may pinipilit na baguhin or manipulahin na mga report. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari talaga exactly sa loob, kasi may mga bagong lumalabas biglaan na lang kung paano nangyayari, nasusurprise na lamang tayo. So, sa ngayon, ang tangi nating nakikita ngayon na itong bago lumabas na video na ito is patunay na itong si General Macapas, meron siyang gustong baguhin doon sa mga report. At isa na nga po dyan ay yung video. At nakikita nyo po sa screen ko ngayon, yung picture na yan po ay isa sa mga video na gusto nilang baguhin. Gusto nilang palabasin na yung may bit-bit kay Bautista ay yung magkapatid na Patidongan brothers. Pero pinangalanan na po iyan ni Dondon. Yan nga raw po is walang iba kundi si Roger Burican at Rodelio Anig-ig. So, mga kamista, kayo ang humusga. Sa tingin nyo po, sino po ang nagsasabi ng totoo dito? At ano ang sa tingin natin kahihinat na nitong kasong ito? Dahil sa talagang nagugulat tayo araw-araw, may bagong lumalabas na na bagong report. Nagugulat na lang tayo na meron na palang binabaligtad na nakapamilya ng mga sabongero. Mabuti na lamang din po at itong natitira na 34 na pamilya, talagang very po sila, consistent sila na according po sa kanila ay handa po nila itong ilaban hanggang sa huli at hindi sila magpapasuhol. Kasi may lumalabas na naman pong bulong-bulungan na meron daw pong mga lumalakad na para kinakausap na yung mga pamilya para mag-settle or makipag-areglo na at para daw po mahinto na yung kaso. Pero anyway mga kamista, tatalakayin natin yan sa susunod nating vlog kung ano ang posibleng mangyari kung halimbawa na ang mga lahat ng pamilya ay magpaareglo at magkano ang gagastusin nung aareglo sa kanila para sa kanilang lahat. Sa tingin niyo po ba pag naareglo lahat itong tawag dito mga pamilya, yung 34 families, ano po ang mangyayari sa tingin ninyo? Hulaan po ninyo, lagay po ninyo sa comment. Iko-content po natin yan sa susunod na video kung ano ang possibility na mangyayari just in case na ang 34 families ay maareglo. Matutuloy pa ba ang kaso o hindi? May comment section po tayo, ilagay po ninyo at sa susunod na vlog po ay tatalakayin ko po iyan sa inyo at ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang magiging papel ng state o ng estado dahil nagka-interest na po ang estado sa usaping ito, sa kasong ito. So mga kamista, hanggang dito na lamang po. Kung umabot po kayo sa parte na ito, maraming salamat po. I hope na ipaintindi ko ng maayos itong nangyaring ito dun sa topic na ito. Maligayang araw po sa inyo lahat at sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa susunod na vlog po natin. Mabuhay po kayo.